Love ng mga balita sa DZXL 558. Tuloy ang mga balita, naglalagab love. Lalagab love. Weng de la Peña. Buddy Oberas. Yes, at bubuksan ho ng MMDA ang dagdag na bicycle lane sa EDSA ngayong araw, ngayong Miyerkules. Sabi ni Chairman Francis Tolentino, partikular na bubuksan ang 2 kilometrong bicycle lane mula EDSA Santolan hanggang Ortigas. 2 kilometro na pala yun. EDSA Santolan hanggang Ortigas. Kung saan niya ay malaking bagay ito para ho sa mga gumagamit ng bisikleta sa kanilang pagpasok sa trabaho. Isinusulong ho ng MMDA ang paggamit ng bisikleta bilang alternatibong paraan ng transportasyon dahil bukod sa iwas traffic ay mabisa itong ehersisyo at makakatulong rin para mabawasan ang polusyon sa hangin. Marami ring lugar sa Metro Manila ang nilagyan ng bicycle lane gaya ho ng Maynila, Makati at Marikina. Samantala sa iba pang naglalagablab na balita, bangkay po ng taxi driver yung nakita lumulutang sa Pasig River sa may Dalpan Bridge sa Intramuros. Ang biktima ay si Guillermo de la Cruz, 56 anyos at taga-barangay Zone 69, District 5. Sa report ng Manila Police Homicide Division, 12 oras ng patay ang biktima nang makitang palutang-lutang. Maliban sa taling nakita sa kanang kamay ng biktima, wala umanong tama ng bala o saksak ang biktima. Tuloy pa rin ang investigasyon ng otoridad dito sa pangyayari. Patay ang isang barangay chairman matapos magbabarilin ng isa sa 2 hindi pa nakikilalang sospek sa Caloocan City. Nakilala ang biktima na si Pedro Ramirez, 57 anyos, chairman ng barangay 183 at taga Guandonville Subdivision. Sa ulat, nasa tapat ng Amparo Hardware and Construction sa Gate 2 Amparo Subdivision, Quirino Highway, ang biktima nang sumulpot yung mga sospek na sakay ng motorsiklo tsaka pinagbabaril ito. Dead on the spot ang biktima habang mabilis na tumakas sa mga sospek, syempre sakay ng kanilang motorsiklo na hindi naplakahan. Patuloy naman inaalam ho ng mga pulis ngayon kung sino at ano ang motibo ng pagpatay sa naturang biktima. Anim na stop naman na isang ispa ang ginapos matapos pong hold upin ng 3 armadong kalakihan sa Quezon City. Ang mga biktima ay sina Princess Tinoco Cashier, Maria Fatima Cruz, Rosalinda Estrada, Hilda Hipaltao, Alin Salvador at Lina Cubero, mga therapist po ng TerraTab Spa sa bagay ni Smart Building, Barangay Paligsahan. Alas 7 kagabi na magpanggap ang mga suspect na customer. At nang matapos magpamasahe, nagdeklara ng hold up. Sus Mariosep, natangay ho sa mga biktima yung kanilang mga cellphone, alahas at pera na nagkakahalaga ng 30,000 pesos. Ayun. Nagsagawa na ng follow-up operation ng otoridad habang tinitingnan din kung mayroong CCTV camera sa nasabing spa. At kahit nga guard mukhang wala rin. CCTV pa kaya? Nako. Ewan. DZXL Bulat Palaro. Determinado makasama ang mga Pinoy na masungkit po ang world record na hawak ng Missouri sa Estados Unidos bilang pinakamatagal na paglalaro ng basketball. Sinimula noong Lunes ang Philippine Basketball Marathon kung saan ay binubuo ito ng 24 na katao mula sa iba't ibang sektor sa lipunan. May physical education teacher, dentist, engineer, college students at recording artist yung maswerteng napili mula sa libo-libong nag-audition at nag-tryout. Layunin po ng project na ito ay para makalikom ng pondo para sa mismong sa misyong makagawa ng isang basketball village para sa mga naging biktima ng bagyong Yolanda. Hanggang sa mga oras po ito ay naglalaro pa rin ang 2 koponan. Walang pahinga talaga. Matatanda nung March 21 hanggang 25, 2012, gumawa po ng kasaysayan ng Missouri Athletic Club sa kanilang paglalaro ng basketball na umabot sa 100 at 12 oras at 13 segundo. DZXL Showbiz Balita. Loli Showbiz. Loli Showbiz. Lura yang. Ano yan? Oy! Hello! Loli! Ikaw na! Hello. Kung lahat Ayan. at hindi nagtira.
Nilunok. Ano nilulunok nyo yan ngayon? Good morning. Hello, everybody. Morning! Hello, everyone. Morning, Loli. Sabi naman yung napili mong kanta. Ganda. Lunok-lunok, oh. Hindi, kasi bagay rin naman. Magdahan-dahan sa paglunok-lunok ha dyan. Lunok-lunok rin ng tubig at nang hindi mabilahukan. It's me, Loli. How is your umaga? Okay lang? Si Mister, may trabaho pa rin? O wala na? Wala pa rin. Tambay pa rin. Hello. Good morning sa mga tambay. Good morning dun sa lahat ng mga teacher sa mga eskwelahan. At last ay natapos na ang 10 buwan ng paghihirap. Oo. Ng pagkahilo-hilo nyo dyan. Ng pagtataka kung lahat ba ng inyong estudyante natuturuan nyo. Lalo na sa inyong klase. Kung 100 ang estudyante, ang laman. Diba? Stressful yun, diba? Hindi mo alam kung meron ba silang napulot na aral o wala. 100 o 50. Marami na yun, diba, Professor? Ito. I have a slowly muna. Yup, Ito ay tungkol sa iniidolo ni Misteryoso nung kanyang kabataan pa. Si Ara Mina, itinanggi ni Ara na nagdadalang tao siya. Walang ganon. Meron siyang niluluto, pero hindi siya nagdadalang tao. Mula kay Bulacan, courtesy of Bulacan Mayor Patrick Meneses. Malabo po itong mangyari dahil may polycystic ovary siya. Uy, ano yun? Hirap siyang mabuntis. Nagtitake siya ng gamot para gumaling at mabuntis na siya. Sabi ni Ara, baka ang kapatid niyang si Heidi ang napagkamalang siya dahil buntis yun ngayon si Heidi. Si Christine Reyes, kapatid niya, di ba? Hindi daw buntis yun. Kung siya raw ang masusunod, gusto niya magkaroon na ng baby. Mula sa kasintahan niyang si Mayor Meneses. Pero syempre, magpapakasal daw muna sila. Dapat lang ganon. Di ba lumang tradisyon, sinusunod, yung binubuhay. Kasal muna bago ang buntisan, di ba? Napapag-usapan rin nila baka next year ang kanilang kasal. Itinanggi rin ni Ara na naglilivin sila ni Mayor. Walang ganon. So lahat ay tinanggi na. Tinanggi na nila lahat. At tinanggi rin niya na ano pa? Ano pang gusto mong itanggi, Ara? Itanggi mo na Ara mismo. Now na. Sige na. Ano pang gusto mong itanggi? Na ikaw ay artista? Na ikaw ay ano pa? Lahat na. Nakarating na ba sila sa Gloria daw? Ano? Nakarating na sila sa Gloria. Ay, tinanggi niya rin yan. Hindi nga nabuntis makarating pa sa Gloria muna. Baka... ewan ko lang. I have a dirty mind. It's me, Loli. Paparapapap. Lollipop. Dirty mind ka. Supply the missing link. Ay, nako. Ito na, mahirig sa Gloria. Medyo madulas. Pero mukhang hindi naka-Gloria ngayong gabi. Panghimaga. Misteryoso, saan ka na? Missing in action din. Ay, wala. Maraming kaharap. Grabe naman to. Maraming kaharap, kausap. Laki-laki lang talent pa. Hindi naman pumupunta. Bayan. Sige, tayo na lang. Sige. Tayo na lang magdilaan. Hindi, kasi tungkol sa dilaan ito na ang dila mo. Mukhang kwento mo tungkol sa dila Paborito mo yan, di ba? Lengua. Paborito niya, lengua de leche, lengua de gato, yun. Tsaka yung lengua talaga, diba? Ito na. Magandang umaga. Ito na si Misteryoso. Ito na balita panghimagas natin ay... Oo nga naman, alangan showbiz. Nagiging popular ang
oculolintus o eyeball leaking sa mga kabataan sa Japan. Basa na. Ang bihira. Dilaan ng mata? Oo, Eyeball. leaking. Ay, yung mismong kwan. Dilaan yung sa mata. mismong, Oo. yung mismong mata. Yung mata, didilaan. Grabe naman. Ngunit, Japan? Oo, sa Japan. Ibang klase Ba itong talaga mga sa- to. Sa mga trip nila. Ngunit Sandali. nangangamba naman ito. Di ba, singkit yung mga Hapon? Oo, kaya dilat mo pa. Hindi. Medyo a little bit kwan sila. Hindi naman pala Singkit yun masyado. oo. Ngunit trip nangangamba naman naman nila. ang ilang Grabe. doktor sa Japan na may negative effects ang erotic trend ng mga Japanese teenagers. Erotic trend. Ayos. Pambihira. Kung sa yung nakaugalian na lips to lips, ngayon naman eyeball to eyeball. Eyeball. So ang eyeball, hindi lang pala yung magkita kayo. Oo. Di ba yung eyeball, usually pag hindi pa kayo magkakilala, hindi pa kayo nagkita personal, mag-eyeball kayo sa yan, mall. oo. Siguro, Yung eyeball, ano eyeball. yan, pag Pero nag-eyeball ito ka, talagang dilaan yung mata mo. eyeball kwan. Eyeball leaking. In Tagalog, ano yan? Ayun na nga. Dila Pwede. sa mata. Napansin ng mga guro ang bagong craze sa Japan habang nakasuot ng eye patch ang ilang mga estudyante para itago ang bacterial infection sa paaralan. Oh. May bacterial So infection. nagkaroon na ng kwan, nagkaroon na ng infection. Oo. Meron mo ito mga. Maliban sa halik, dinidilaan ng mga lovers ang kanilang eyeballs bilang simbolo umano ng pagmamahal. Aba, biro mo yun. Pambihira. Nagsimula umano ang eyeball leaking trend sa isang Japanese emo band na Born na nagpakita ng kakaibang gawain sa kanilang music video. Yan. Yun na yun, hindi dilaan Sa yung one music mata. video, oo. Kaya eto na ngayon ang epekto ng eyeball leaking. Ayan, tingnan nyo ang epekto. Ay, wag naman gayahin yan. May Tingnan patch nyo, sa mata. nagkaroon ng, ayan, para kang inopera ng katarata. Yan. Oh, diba? Tama. Kasi nagkaroon ng infeksyon yung mata. Yan. Ayan. Wag na, baka madagdagan pa Kaya ang mabuti HIV. pa, tigil-tigilan. Oh, tigil-tigil yung mga Hindi trip-trip na ganyan. Hindi yan mauuso rito. Oy, sana. Yan. Ay, Yan. dahil marami ng uso rito eh. Wag na nating dagdagan. Nakakagdagan ito ba? Ang laki kalokohan to. Sa Pilipinas ba nung latest na uso? Ilong. Anong ginagawa? Hinidilaan. Kala pusa lang. Pambihira itong trip ng mga kabataan sa Japan. Yan po ang balita pakimaga sa Hindi. inyo ni Misteryoso. Good morning. Lalo na pag nagmamadali sa dilim. Di ba, misteryoso? Alam mo yun eh. Ay, mamadali kung ano-ano nang nadidila. DZXL Bleh. Ula Ano ng dila? Hey! Bye! Rumble Labay! Live from the outside. Where are you exactly now, Bye? Ay, dito ako kasama ng wing at the body dito sa sinasabi lang nga bicycle lane, pero napapansin ko lang Walang bicycle. wala. Nagbibisikleta, pakamot-kamot ang ulo. Oh, bakit daw? Bakit na kumakakamot-kamot siya sa ulo niya? Hindi siya makabike. Hindi, meron siyang bike, Oh. pero pagdating sa Aguinaldo, putol na yung linya. Ha? Putol na! Putol! Sus! Eh, titigil siya! Oo. Alangan naman bumunta siyang EDSA. In the first place, hindi naman sinabi, kasama Rambo. Oh. In the first place, hindi naman sinabi ng MMDA na buong EDSA yung bicycle lane. Hanggang EDSA Santolan May lang. portion lang yan talaga. Aba. Portion yan. Portion. Ito Oo. hindi alam ng Para lang dito. patas sa kanila. Oo. Nagugulat pa ka. So, anong- Akala niya diretso. So, pagdating mo ng EDSA Santolan, ano mangyayari? Bibit-bitin mo na yung bike mo? Ganun ang gagawin mo. Kung folding, pwede mo isakay sa MRT. Oh, pwede yan. Oo. Hindi naman. Bisikleta. Mahal yung folding. Oo. Yung ordinaryo lang, yung mga BMX na ng luma. Ay, wala paring weng. Ha? Babalik ka sa pinanggalingan mo. So, anong gagawin? Kanina, inutusan pa namin si Chairman Tolentino na isuot yung helmet. Oh. Ayaw pa niya magsuot yung helmet, pero para pabango lang, Ay, photo ops, sabi namin, Chairman, nakakaya, may mga camera. oh, yan. Mapulaan ka, Chairman Tolentino. Ah. Pa mismo ang Chairman na hindi susunod. Oo. Batas trapiko, magsuot ka naman. Ayun. Suot niya na, pero hindi Hindi nakatali. Hindi nakalak. Hindi nakalak. Ano ba naman yan? Ibig sabihin, hindi niya
nagustuhan na isuot ko. Hindi namin intusan si Chairman Tolentino na isuot yung para photo ops, pampabango sa kanya. Oh. Baka masira yung So, buhok. pang-exercise lang talaga itong bicycle lane. Oo, pang-exercise lang talaga. Hindi. Po pwedeng dahil pupunta ka sa trabaho mo, magbibisikleta ka. Hindi. talaga. Di ba sabi nila yun ang purpose talaga? Para Hindi. yun ang Kasi, gagamitin mo Palweng, galing ka pagpasok. ng Santolan. Oh. Ang bicycle lane from Santolan to EDSA Ortigas ba? Ortigas lang. Yung trabaho mo ay dito sa Guadalupe. Ay, patay ka. Talaga, patay ka. Oo. Iyon ang problema. Mario. At Yung mga ganyang proyekto, hilaw-hilaw. Maganda sana kaso hilaw. Oh. Putol. Kumbaga yung tulay, kalahati lang. Oh. Tama. si Chairman Tolentino, di motor pa yung gamit sa bisikleta. Ay, sus mo, Yusef. Paano makaka-conserve ng energy yan? Nagcha-charge. Di baterya. Isa pa, ang daming sablay nga. Buti tinutusan lang na mga kasama natin sa camera, mga TV na, Chairman, ituot mo yung helmet mo para maganda sa TV. At, sa mga Pero dyan sa tapat ng Aguinaldo, maganda naman yung bicycle lane. maganda naman. Maganda. Fairness naman kay Chairman, yung sa Aguinaldo maganda. Pero pagkatapos nun, wala na. So, saan ka na, bahala ka na kung saan mo gustong dumaan. Pero hindi, pwede bang dumaan ng EDSA sa gilid lang? Bawal, no? Bawal. Hindi, yung EDSA naman talaga kasamang weng. Harang lang yan. Ay, di sa kwan ka na lang. Sidewalk ka na lang. Sidewalk ka. Pwede sa sidewalk. Sidewalk. Walang EDSA talaga sa EDSA, lalo na pa sa Cubao, delikado. Pinayos nila, pininturahan, saka pinaayos yung grounds. Kaya nga't sinasabi na yung dispaling hado yung programa ng MMDA. Dahil yung diretso sa EDSA, walang bicycle lane. Sa kabila naman, papuntang south, mabagal yung usad ng trapiko. At hanggang sa makarating sa harapan ng EDSA Shrine. Pero pagkalampas nito ay bahagyang umusad ang mga sasakyan pero mabagal pa rin. Alright. Okay. So, magandang-ganda ta. So, yung mga magbabike, matatraffic rin kayo dahil daan kayo sidewalk. Ha? Traffic, daming tao. Kaya, di balit, sana ay matuloy-tuloy yan. Hindi yung ningas kugun lang na nagpa-photo op lang, das wala na. Tuloy-tuloy hanggang end to end. Di ba? Dapat lang, hindi lang photo ops. Oo. At nang siguro by next year ay makakapasok na tayo ng trabaho from end to end ng nakabisikleta. Maganda rin naman yun. Ito, Senate, ibig sabihin mula MMD dito Senado to 2016. Buti pala. Kaya mo ng politika, public service muna tayo. Yan! Mario Joseph. M-O-T-T-O mo ngayong umaga, boy! Ang aking M-O-T-T-O ko or moto, ang handog ko yan kay Dennis Abangan ha, kasamang Weng at si Val Gonzales. Andali. Si Professor Eric San Juan. Ano naman? Andali. May nag-PM pala. Nag-PM. Sabi nitong si Sunny Benitez sa footbridge daw ang daming nagtitinda ng mga cellphone na puno ng panloloko at biktima na minsan anak sa anak sa pilitan ibenta ang items pagdating sa okay, nakakahon pa raw, sealed na sealed pagdating wala palang laman. yung nabiling cellphone walang laman. Hindi man naman na-check muna, di ba? Oo. Saan ba yan? Saan ba yung lugar yan, Sunny, ha? Mga footbridge. Public service yan, ha? Yung mga bumibili ka ng cellphone. Siyempre, papakita sa'yo yung Papakita, model. oo. Inspectionin mo yan kasama mo, Weng. Buong akala mo naman, pag kinuha naman yung selyadong kahon, ando na yung cellphone mong bago. Oo. Wala palang laman. Ay, dapat tinitingnan mo talaga bago mo ipasok. Hanggang na ipasok sa mismong box. Kawawa naman yung Ay, nabiktima nako. niya. Sa may SM North, may footbridge dyan? SM North? Meron, malaki yung footbridge dyan. Nako, lalo na paggabi. Yan, mag-ingat ha. Sunny, salamat sa impormasyon. Alright. Mag-ingat dyan. Marami talaga mga manuloko. Lalo dyan sa footbridge Cubao. Yung mga GRO. Sabi ko na nga, babalik sa footbridge Cubao to. Joe cards naman yan. Tatanungin pa naman sana kita, mukhang nabawas-bawasan yung mga balita tungkol dyan sa mga Joe cards ng Cubao. Ang hindi na papahingalan ng konti pero tuloy na. Iba naman yan. Pag nag-charge ka dyan, paglabas mo ng ng CR, wala na. Wala na. Yeah. Nabunot na yung charger. Oo.
Dala ang cellphone mo. Yan. Saka pera. Wala na. That's pang body. Yan ha. Buti si Prof. Eric San Juan, hindi pupunta ng mga bridge na yan ha. Ayaw ni Professor Eric San Juan yan. Thank you. Ang motto or MOTTO ko, ang tigid natin kay padala ni Professor Eric San Juan, to make difference in someone's life, we don't have to be brilliant, rich, perfect. We have to care. Oy, ayos yan ha. Sige, maganda yan. Pag ngayong Miyerkules ay we show some care for one another. So, would you care to translate it in Tagalogs? Sa Tagalog, kasamang weng at body, para makagawa ng kakaibang bagong o makakagawa ng kakaibang bagay sa buhay ng isang individual, hindi mo na kailangan pang maging matalino, mayaman, maimpluwensya, o perpekto. Bagkus, ang kailangan lamang ang tunay na pagmamalasakit. Di ba, Tolentino? Ayos ah. 2016 talaga yan ba? Yung mga talumpating ganyan. Ngayon pala, maganda-handa na kayo dahil yung mga tawag doon, meeting de avance. Ayos yan. So, if your MOTTO goes that way, our ating code to ay ganito naman. Mula ho sa sabi, ito, sandali lang ha. Diary ng mga pangit. Diary ng mga pangit to. Diary ng mga pangit daw na isulat to. Hindi kaya to dahil sa pelikula, di ba merong diary ng mga pangit? Hindi kaya doon to kinuha. Na-quote ko lang ha. Ito daw parang entry niya sa kanyang diary. Rambo, ganito oh. Baka pareho kayong entry. Dear Diary. O yan, Dear Diary. I'm so happy talaga. Nahuli kasi ako ng crush ko na nakatingin sa kanya. Minura niya ako. Gosh! Narinig ko rin ang boses niya. Ang gwapo niya talaga. Last time nga tinulak niya ako. Dumugo nose ko kasi sinadya ko siyang banggain. Ay, nakakakilig, diba? At least nagkadikit na kami. Humingi siya ng picture ko. Ipapasalvage niya raw ako. Ay, so sweet. At ang pinaka-the best pa, sabi niya. Sabi ko pala, love you. Ang sagot niya, GAGO. Na-inspire ako. Hindi. Kawawa naman, Rambo, no? Diary ng pangit. Yung parang happy-happy pa sila pag ganun ka ba? Hindi naman. Meron ka namang may pagmamalaking kagandahang. Siyempre naman. Buti na lang, hindi tayo naggaganyan, ha? Oo. So, hindi ka nagda-diary? Oo. Diary ni... Pero maganda yung mga sinusulat namin sa diary. Sige, bye. So, Diary ng mga gwapo yan. oh, yun. Diary ng mga gwapo. Bukas, diary ng mga gwapo. Yan. Okay. I-share mo yung... Ay, thank you. Haba na. OT na kami. Thank you so much. Brambo, bye-bye. Silvestre! Bye! Thank you, bye. Salamat sa inyo. Salamat sa oras na inyong binigay sa amin. Manang Audrey, salamat na marami. Diretso naglalagablab ng mga balitang tatakar. May inyong napakagad dito lamang sa DCXL 558. Ngayong umaga ito mga kasama ng Miyerkules, Marso 26, 2014. Ayos yun, bago yun. Diba, Maria. Nakakasama na yung 2014. Oo, 2014. 2014 yan. Waiting lang kaya. Oy, walang tip yun ha. Hindi yung tip ha. Baka
isipin nyo, tip yun. Tayaan nyo. Oo. Sama nyo, Servisyo Publiko from the City of Zambia, Luceros, Primo Hermano Weng de la Peña. Mabuhay! Pare, wala kang mic. Ayun ang sabi ko. From the province of Occidental Mindoro, mabuhay. Ako si Buddy Obera. Kami ho ay Tatak RMN. Naglalagablab sa 558 nyo ang 15 minutong kalipunan ng mga pinakahuling kaganapan sa Kalakang Maynila, sa ating bansa at saan mang dako ng mundo. Naglalagablab! Dito lamang sa Unang Pihit, DZXL 558, ang bagong kasama mo. Ang pula ng mata ko.